이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 24장 1절부터 14절에서 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Ezekiel, chapter 24, verse 1 to 14. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 아홉째 해 열째 달 열째 날에 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 Anak ng tao, isulat mo ang pangalan ng araw na ito, ang araw ding ito. Kinubkob ng hari ng Babylonia ang Jerusalem sa araw ding ito. 너는 이 반역하는 족속에게 비유를 베풀어 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 가마 하나를 걸라. Ilagay mo rito ang mga piraso ng laman, lahat ng mabubuting putol, ang hita at ang balikat, punuin mo ng mga piling buto. 6절 5절하고 같이 한꺼번에 되어 있어요. 그러므로 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 피를 흘린 성읍 녹슨 가마 곧 그 속에 녹을 없이 하지 아니한 가마여 화 있을진저 제비 뽑을 것도 없이 그 덩이를 하나하나 꺼낼지어다. Verse 7, sapagkat ang dugo na kanyang pinadanak ay nasa gitna pa rin niya. Inilagay niya ito sa lantad na bato, di niya ito ibinuho sa lupa upang tabunan ng alabok. 내가 그 피를 맨 바위 위에 두고 덮이지 아니하게 함은 분노를 나타내어 보응하려 함이로라. Kit ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kahabag-habag ang madugong lunsod, aking ding patataasin ang bunton. 나무를 많이 쌓고 불을 피워 그 고기를 삶아 녹이고 국물을 졸이고 그 뼈를 태우고 Pagkatapos ay ilagay itong walang laman sa mga baga upang ito ay uminit at ang tanso nito ay masunog upang ang dumi niyon ay matunaw roon upang mawala ang kalawang niyon. 이 성읍이 수고함으로 스스로 피곤하나 많은 녹이 그 속에서 벗겨지지 아니하며 불에서도 없어지지 아니하는도다. Ang kalawang niyon ay ang iyong maruruming kahalayan sapagkat ikaw ay nilinis ko sana at hindi ka nalinis sa iyong karumihan. Hindi ka na malilinis pa hanggang sa aking malubos ang aking puot sa iyo. 나 여호와가 말하였은즉 그 일이 이루어질지라 내가 돌이키지도 아니하고 아끼지도 아니하며 뉘우치지도 아니하고 행하리니 그들이 내 모든 행위대로 너를 재판하리라. 주 여호와의 말씀이니라. 아멘. Amen. 반역하는 족속과 녹슨 가마 비유라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang talinghaga ng mga mapanghimagsik na tao at ang kalderong nababalutan ng kalawang. 당대에 가장 큰 이제 이 믿는 무리가 예루살렘에 있는 유다 족속이었습니다. Napakarami mga nananampalataya makita natin sa bahagi ng Huda na mga taga roon. 그리고 당대에 가장 아름답고 크게 지어진 교회당 성전이 예루살렘 성전이었습니다. Napakaganda na nakatayo naman ang templo doon sa Jerusalem. 그러면 그들을요 반역하는 족속이요 그 성전을 녹슨 가마라고 지금 말씀하시는 거예요. Ngunit inihalin tulad sila sa talinghaga na binasa natin na mga mapanghimagsik at sila daw ay balot ng kalawang. 여러분 작은 냄비에 물을 끓여도 그 냄비를 깨끗이 씻어가지고 물을 부어서 끓이잖아요. Kahit maliit na kaldero yung gagamitin mo para magpakulo ng tubig, ito ililinisin mo muna. 근데 그 냄비가 뭐 계속해서 찌들고 뭐 이상한 거 묻어 있고 닦지도 않고 썩어서 뭐 그런 이 더러운 냄비를요. 또 다시 거기에 뭐 음식을 할 수 있겠습니까? Pero kung yung kalderong gagamitin mo para magluto ay puno ng mga marurumi o mga bulok na bagay, magagamit mo ba ito para magluto ng pagkain? 이는 하나님이 도저히 예루살렘 성전을 그대로 쓸 수가 없고 도저히 이 남유다 이 모든 백성들을 그대로 놔둘 수가 없는 입장임을 지금 말씀하시는 거예요. Kaya sa paghahambing na ito, ang Jerusalem ay hindi na maaring gamitin pa ng Panginoon dahil sila katulad nito na marumi at ang Huda naman ay hindi na maaring pabayaan pa. 오늘 본문 말씀은요. 그 당시에 반역하는 이 이스라엘들에게만 하시는 말씀이 아니에요. Ditong mensahe ng Panginoon dito ay hindi lamang para sa Israel. 이 말씀을 통해서 오늘 우리에게 말씀을 주시는 거예요. Ito ay mensahe ng Diyos sa atin ngayon.
그렇다면 오늘 제목만 붙들고도요. 혹시 나는 반역하는 족속이 아닌가? 혹시 우리 교회는 녹슨 가마가 아닌가를 잘 살펴야 돼요. Yan sa title pa lang na message natin, dapat na check din natin yung sarili natin. Di ba tayo nangihimagsik sa Diyos o lumalaban sa Kanya? O di ba tayo katulad ng maruming palayok o kaldero? 오늘 본문 말씀을 받아 기록한 이 에스겔은요. 바벨론 군대가 예루살렘을 치러 가까이 왔다는 것을 하나님의 계시로 알게 됐어요. At sa kapahayagan nga o pagtuturo ng Diyos kay Ezekiel, na laman niya na yung mga hukbong Babylonia ay papalapit na sa pag-atake sa Jerusalem. 지금 이 에스겔은 예루살렘에 있는 게 아니라 포로로 잡혀와 지금 바벨론 그발강가에 이제 살고 있죠. Si Ezekiel ay isa rin sa mga bihag ng Babylonia noon na nasa may ilog Kebar nakatira. 근데 포로로 잡혀온 사람들 중에 이제 장로들이 에스겔에게 많이 나왔어요. At dun sa mga naging bihag doon, napakaraming mga matatanda at isa si Ezekiel doon. 에스겔은 그들에게 행위 예언을 많이 했는데 오늘 또 행위 예언을 하나님이 명령하십니다. At sa pamagitan ni Ezekiel, maraming mga pinagawa sa kanya na simboliko ng mga propesiya at ganyan din ngayon ay ito yung pinagagawa ng Diyos. 녹슬고 더럽기가 한량없는 이 가마를 준비해 가지고요. 그것을 이제 걸고 거기에 양고기를 넣고 끓이라고 말씀하셨어요. Nang sinabi sa kanya, kumuha ka ng isang marumi o kalawangin na kaldero, magpakulo ka ng tubig at ilagay mo yung karne ng tupa doon para pakuluin. 그 양고기를 먹을 수 있겠습니까? Yung karne ba na yun na niluto sa maruming kaldero, makakain? 근데 같은 가마에 관한 얘기를요. 예루살렘에 남겨진 사람들은 자신들을 좋은 고기라고 말했었어요. 에스겔 11장에. Sa chapter 11 ng Ezekiel, sinasabi ng mga taga-Jerusalem na sila ay katulad ng magandang klase ng karne. 이제 그때 그들이 했던 말은요. 이 고기를 지금은 냉장고에 많이 넣는데 그때는 냉장고가 없어요. 그래서 가장 이제 이 선반에 올린다면 고양이가 와서 물어가기도 하고 지가 물어가기도 해요. At dahil nga sa panahon nun, wala namang refrigerator, kung hahayaan mo lang yung karne dyan, maaring kunin ito o kainin ito ng mga iba't ibang hayop, katulad ng daga o insekto. 근데 에스겔 11장에 나와 있는 그 내용을 보면요. 이제 자기들은 이 고기를 큰 가마솥 안에 넣어놓기 때문에 그건 지가 와도 못 가져가고 이제 이 고양이가 와도 못 가져간 아주 안전한 상태에 있는 고기라고 말했었던 게 에스겔 11장의 내용이에요. Sa Ezekiel chapter 11, verse 3 to 12, sinasabi ng mga taga-Jerusalem na itong magandang karne ng tupa na mayroon sila ay inilagay nila dun sa isang napakalaking kaldero para proteksyonan nito na hindi ito makain ng pusa o ng daga. 이 사람들이 말하는 그 가마와 그 고기를 하나님이 다시 이제 비틀어서 이 녹슨 가마와 반역하는 족속으로 지금 말씀을 하고 계세요. Yung sarili at sinasabi dito sa binasa natin na yung sisidlan na yun, o kaldero na yun, ay puno ito ng kalawang. 사실 녹슨 가마로 비유된 이 예루살렘 성과 예루살렘 성전은요. 이제는 국이든 고기든 다 망쳐버리는 것이 실상임을 지적하는 거예요. Na ang templo man o ang mismong lungsod nila ay parang kaldero na may kalawang na kahit pa napakagandang karne ang ilagay dito ay masisira. 여러분 한번 잘 살펴보세요. 예루살렘과 성전은요. 녹슨 가마요. 예루살렘 사람들은 그 안에 있으니 이들이 어찌 온전할 수가 있겠습니까? Ang Jerusalem o ang templo mismo nila ay kalawanging kaldero. Anong magiging proteksyon ito para dun sa magandang klaseng karne o mga tao na nasa loob nito? 그 상황임을 그 영적인 이 상황이요. 그런 상황임을 하나님이 이제 말씀하시고 다른 길이 없다. 내 말을 그리 했는데도 안 듣기 때문에 일단 멸하겠다라고 지금 말씀하시는 거예요. Kaya sinabi ng Panginoon na sa panghuli ay hindi na maaring palagpasin pa o pabayaan pa at kailangan na aksyonan ito.
그게 첫 번째로 1절로 14절 내용이요. 반역하는 족속에게 주시는 녹슨 가마의 비유가 이스라엘에게도 주어졌으나 오늘 우리에게도 주어졌다는 사실을 명심하시기를 바랍니다. At una sa lahat, tignan natin yung talinghaga tungkol dun sa kalawanging kaldero na ibinigay sa mga mapanghimagsik na tao na hindi lamang mensahe para sa Israel noon, ito yung mensahe sa atin ngayon. 이 4절 5절 보면요. 이 녹슨 가마에다가 온갖 고기와 뼈들을 다 집어넣고 이제 물을 붓고 뜨거운 불로 삶되 가마 속의 뼈가 다 무를 때까지 삶으라고 말씀하세요. Sa verses 4 to 5, sinabi doon na maglagay ng mga piraso ng laman doon sa isang palayok na isinalang, ilagyan ng tubig, pinakulo, at doon ay lutuin ng mga ito. 그리고 7절에는요. 철저하게 잘 삶아서 그 고기와 뼈가 다 으스러진 찌꺼기들을 다 꺼내라고 말씀하십니다. At sinabi rin na ito ay pagkatapos na lutuin o pakuluan ay tatanggalin doon. 여러분 그 고기를 한 덩어리라도 먹을 수 있겠습니까? At kahit na maliit na piraso ng karne na niluto doon, makakain ba ito? 그 국물 한 숟가락이라도 먹을 수 있겠습니까? Kahit isang kutsara ng sabaw nito ay mahihigop mo ba? 그래서 10절, 11절에 보면요. 나무를 많이 쌓고 불을 더더욱 크게 피워서 그 고기를 삶아 녹이고 국물을 졸이고 그 뼈를 태우고 가마가 빈 후에 숯불 위에 놓아 뜨겁게 해서 그 가마에 놋을 달고 가지고 그 속에 더러운 것을 녹게 하며 녹이 소멸되게 하라고 말씀하셨어요. 완전 없애버리라 그 말이야. Yes, sa verse 11, ang sabi, pagkatapos ay ilagay itong walang laman sa mga baga upang ito'y uminit at ang tanso nito'y masunog upang ang dominyon matunaw at mawala rin yung kalawang. Ibig sabihin na alisin ng ganap ito. 성전이요 예루살렘 성이 지금 불순물 찌꺼기가 온 성 안에 온 성전 안에 눌러붙어 있고 녹슨 가마로 지금 하나님이 말씀하세요. Sinasabi ng Panginoon dito na ang Jerusalem at ang templo ay katulad nito na nababalutan ng mga karumihan at ng kalawang. 오늘날 우리가 섬기는 교회가 과연 오직 그리스도 오직 전도에 방향 맞추고 나가는 교회 맞습니까? At kumusta yung ating mga simbahan ngayon? Ang direksyon ba nitong tinutungo ay tanging si Kristo, tanging pag-eebanghelyo? 오늘날 우리 교회와 오늘날 우리 교인들이 바로 혹시 반역하는 족속이나 녹슨 가마가 아닌가 생각해 봐야 돼요. At dapat nating pag-isipan yung mga miyembro ba ng simbahan natin, hindi ba sila katulad ng kalawangin na kaldero? 그래서 하나님은 예루살렘 그 성과 성전과 모든 사람들까지 모두 불로 태우고 녹슨 가마의 녹슨 녹이 완전 제거될 정도로 철저하게 태워버리는 그림을 지금 보이시는 거예요. Kaya nga dito ay pinakita yung pagsasalarawan ng pagsunog sa lahat ng bagay, maging Jerusalem o ang templo man o lahat ng tao na nandito upang matanggal yung karumihan o yung kalawang nito. 그 당시에 포로로 잡혀왔던 사람들이나 예루살렘에 남아있던 사람들도요. 야, 우리 예루살렘 성은 초롱성이야. 우리 성전이 여기에 있는데 망할 수가 없어. 그러면서 목에 힘주고 있었어요. At andun yung lakas ng loob ng mga taga-Jerusalem dahil iniisip nila na nasa kanila ang templo at hindi sila mapipinsala o mapapahamak. 예, 하나님은 분명하게 말씀하세요. 아니야. 너희는 반역하는 족속이요. 예루살렘은 녹슨 가마야. Pero malinaw na sinabi ng Panginoon sa kanila na hindi kayo yung mga mapanghimagsik at kayo katulad ng kalawanging kaldero. 그래서 바벨론을 통해서 이제는 완전 멸할 시간표가 왔음을 지금 알리는 거예요. Kaya dito sa mensahe ngayon, ipinaalam sa kanila na darating na yung kanilang matinding kasasapitan. 그래 오늘 말씀을 보면서요. 두 번째로 오늘날의 녹슨 가마와 반역하는 자들은 누굴까? 여러분 잘 살펴보시기를 바랍니다. Pangalawa, tignan nating mabuti, sino nga ba yung mga tinutukoy dito na mga kalawanging kaldero at sino yung mga rebelde o mapanghimagsik? 잘 생각해 보세요. 예수 믿는다는 게 무엇입니까? Ano ba ibig sabihin ng pagsampalataya sa Panginoon Jesucristo? 예수를 나의 구주로 영접하여 이제 예수님의 사람이 되면 어떻게 살아야 됩니까?
Kung tinanggap na natin si Jesucristo at tauhan na niya tayo, paano tayo dapat mamuhay? 근데 당시 아브라함과 다윗의 후예들이 이스라엘이요 남유다였어요. Yung mga taga Jerusalem o yung Israel, makita natin taga Huda, sila ay galing sa lipi ni Abraham at David. 오직 주 예수 그리스도 붙들었던 초대교회와 그 후예들이요. 오늘날 우리 교회와 교인들입니다. At sila rin naman yung mga sumunod na lahi ng unang iglesia, mga miyembro natin ngayon. 하나님께서는 심판한. 분명 내가 거룩하니 너희도 거룩할지니라고 말씀하셨어요. At ang sabi ng Diyos, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. 근데 당대 이스라엘은요, 더럽기가 한량이 없는 아주 반역하는 자들이었어요. 하나님께 반역하는 자들. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa kanila, mga mapanghimagsik na tao sila at sila ay puno ng kalawang, ng karumihan. 그런가 하면 이제 예수께서도요, 오늘날 우리에게 말세에 내가 믿는 자를 보겠느냐고 물으셨어요. At ngayon, ang katanungan din ng Panginoon Jesucristo sa atin, sa pagbabalik ba ng anak ng tao ay makakasumpong siya na may pananampalataya. 그렇다면 하나님께서 오늘 본문 말씀을 통해서 오늘 우리에게 뭐라고 말씀하시는지 말씀을 잘 받으시기를 바랍니다. Tanggapin natin mabuti. Ano ba yung mensahe na nais ibigay ng Diyos sa atin at sa mga simbahan natin ngayon? 잘 보세요. 녹슨 가마는요, 그 안에 더러운 것이 잔뜩 묻어있는 그 가마는 그 무엇도 끓이거나 조리할 수 없어요. Sa kalawangin na kaldero, wala kang anumang pwedeng pakuluan doon o lutuin. 우리가 모이는 교회를 향한 말씀이 맞다면요, 철저히 회개하고 개혁하여 그리스도와 하나 돼야 돼요. At kung direkta tinanggap natin yung mensahe para sa atin, ay dapat nandun yung ating pagsisisi at panunumbalik. 내가 교회 주인이 아니라니까. At makipag-isa tayo kay Kristo dahil hindi naman tayo may-ari na simbahan. 우리 각 사람은 머리 대신 주님의 이 몸된 교회의 구성원이에요. 지체가 된 거예요. Tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo. 근데 파스톨도 나중심이요. 각 교인들도 나중심이요. 오직 목표는 돈 벌려고, 잘 살아보려고. 이렇게 산다면요. 그건 지금 그때 당시 예루살렘과 이 유다 백성이나 마찬가지예요. Paano kung ang pastor nakasentro sa sarili, ang mga miyembro ng simbahan nakasentro din sa sarili, at ang tuon lang nila ay paano sila kikita ng pera, paano magkaroon ng maginhawang buhay, katulad lang sila ng mga taga-Jerusalem o ng taga-Huda. 그렇다면 오늘 우리는요, 철저히 내가 나의 죄인된 것 철저히 회개하고 오직 예수 그리스도를 구주로 모시고 이제 주님이 주신 말씀 붙들고 주님과 하나 되어 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들고 살며 거룩해지라는 거예요. Kaya dapat na ganap na magsisi at tayo'y tumanggap sa Panginoon Jesucristo, manghawakan natin yung salita ng Diyos na binibigay sa atin, sa gayon, tutungo tayo sa kabanalan. 이건 어려운 말이 아니라 기본 중에 기본이에요. Hindi ito mahirap na bagay na sinasabi natin, ito yung pangunahin sa lahat. 내가 어떤 상황에 있든 이 상황 속에 오직 그리스도 주인으로 모시고 하나 되어 주님이 내게 주신 말씀 붙들고 그 안에서 기도 제목 찾아 응답을 누리며 내게 맡겨진 전도 대상자들을 섬기는 삶이 우리의 기본 삶이에요. Nasa anumang kalalagayan, panghawakan mo yung salita ng Diyos na binigay sa'yo, hanapin mo yung prayer topic mo, at yung mga taong nasa paligid mo ay ipanalangin mo sila na maebanghelyohan. Ito yung pangunahing buhay na dapat meron tayo. 그러면 하늘과 땅의 모든 권세를 가신 주님이 우리를요, 눈동자와 같이 보호하시며 공급하시고 붙들어 주시는 거예요. Sa gayon ng Diyos na may kapangyarihan sa langit at sa lupa ay laging nagmamasid sa atin at magpo-provide ng lahat para sa atin, kikilos sa atin. 근데 안 그러고요. 더러운 찌꺼기가 말라붙고 이 녹슬어 있는 그 가마 그대로 있으면 어떻게 됩니까? Pero paano kung nanatili yung dumi na nakakabit sa atin bilang mga kaldero o yung kalawang? 그 안에 속하여 하나님께 반역하고 하나님 말씀이고 나버리고 관심이 없어 나중심으로 내 속에 옳은 대로 사는 교인들의 지금 처리하는 하나님의 방식은요, 두 가지를 말씀하셨어요.
At may dalawa nga na sinabi ang Panginoon patungkol doon sa mga hindi humahawak sa salita ng Diyos at namumuhay sila sa pansarili nilang kaisipan. 그 첫째는요, 가장 좋은 거예요. 우리 죄를 회개함으로 오직 주 예수 그리스도를 구주로 모시고 주님의 보혈과 주시는 말씀으로 철저히 씻어내는 거예요. Na sa lahat sila na tatanggap sa Panginoon, magsisisi at panghawakan ng salita ng Diyos, ganap sila na lilinisin sa kanilang kasalanan. 그토록 말씀하시는데 안 되면요, 다른 하나는 하나님께서 직접 그 죄를 제거해 주시는 거예요. 그게 예루살렘을 바벨론을 통해서 박살내버리는 모습이에요. Ngunit kung sa kabaliktaran ay hindi sila magsisi at manatili sila sa karumihan ng kanilang kasalanan, sila ay ganap na hahatulan. 하나님께서는 오랫동안 선지자들을 통해서 계속 말씀해 오셨어요. Mahabang panahon na nagbibigay ng babala at mga mensahe ang Diyos sa pamamagitan ng mga propesiya sa kanila. 너희가 회개치 않으면 저 북쪽 바벨론의 큰 가마를 이 통에 쓸어버리겠다고 말씀하셨어요. Sinabi ka na, sa akin, ang mga taga-Jerusalem, bagamat kinikilala nila na sila ay napakalaking kaldero at sila ay ligtas. 그렇기 때문에 바벨론에게 한시라도 빨리 항복하고 피해를 좀 적게 받도록 하라고 말씀하신 거예요. Na dapat saan sila ay manumbalik at tumalikod na sila sa kanilang mga gawa. 근데 첫 번째로 바벨론이 박살내고 포로로 잡혀갔어요. 그래도 말 안 들어. Ngunit ganoon din naman ang unang pagkakataong sinalakay sila ng taga-Babylonia, hindi pa rin sila nagsisi o nagising. 그때 포로로 잡혀간 사람들이 다니엘과 여러 사람들이었어요. At ng unang pag-atake si Daniel at ilan pa ay naging bihag. 말 안 듣기 때문에 다시 바벨론이 쳐와서 예루살렘을 뒤엎고 또 포로로 잡혀가고 이제 시드기야를 왕으로 세워놓고 갔어요. At hindi pa rin sila nakinig sa mensahe ng Panginoon. Muli sila inatake ng mga taga-Babylonia at nalaga si Sedekias bilang hari. 그때 포로로 잡혀온 사람들이 에스겔을 비롯한 많은 이제 유대인들이 바벨론으로 잡혀왔어요. At sa panahon naman na yon, kabilang sa Ezekiel sa mga binihag ng Babylonia. 그러면 좀 깨달아야 될 것 아니에요? Iba dapat doon ay makaunawa na sila? 왜냐면 코로나를 통해서 교회를 모이도 못하고 하신 이 역대급 국제적인 이런 재앙을 주셨으면 깨달아야 될 것 아니에요? Di ba, halimbawa na lang, yung dumating yung pandemic at bawal magtipon yung mga simbahan, doon ay magising na at makaunawa na. 근데 남유다는 깨닫지 못했어요. Pero yung Timog Huda ay hindi nakaintindi. 시드기야는 아주 정반대로 애굽과 저 암몬과 동맹을 맺어가지고 바벨론을 치고 우리가 큰 나라가 될 수 있겠다고 거짓 선지자들의 말을 듣고 움직였어요. Kaya ang haring si Sedekias nakinig sa mga turo ng mga bulaang propeta, nakipag-alyansa pa sa Ehipto o sa mga taga-Amon na sinabi nila matatalo natin ang Babylonia at magiging malaking bansa tayo. 그래서 바벨론 군대가 다시 쳐들어와서 지금 박살내기 직전의 일을 오늘 본문을 통해서 말씀을 하시는 거예요. Kaya ditong binasa natin ngayon, ito ay mensaheng ibinigay bago yung ganap na pagkawasak nila. 그러면서 세 번째로요. 행위 애언에 아주 에스겔에게는 참 얼마나 서글픈 일이겠어만은 에스겔 아내의 죽음을 통해서 하나님은 또 말씀을 하세요. At ikatlo ay nakalulungkot. Makita natin yung mensahe na binigay sa pamamagitan ng kamatayan ng asawa ni Ezekiel. 그게 우리가 안 읽었지만 15절로 27절의 내용들이에요. Hindi man natin nabasa, ito is sa verse 15 to 27. 지금 에스겔 아내를 갑자기 네가 가장 이 사랑하는 자를 내가 데리고 가겠다. 슬퍼하거나 울거나 눈물 흘리거나 하지 마라. 에스겔 아내를 이제 먼저 데려가겠다고 하나님 말씀하셨어요. Sinabi nga ng Panginoon na una na niyang tatawagin yung asawa ni Ezekiel. 사랑하는 아내의 죽음을 맞게 된 것이죠. Ito na yung dumating yung panahon na kamatayan ang asawa niya. 15절 16절에 보면요. 슬퍼하거나 울거나 눈물 흘리거나 장례식 하지 말라는 거예요. Ngunit sinabi ng Panginoon sa verse 15 to 16 sa kanya na wag na magkaroon ng
parang funeral service ni wag iiyak, wag tatangi. So agos man ang luha niya. 당시 에스겔의 나이는요, 34세 청년으로 아내를 무척 사랑했을 것입니다. At natayang mga 34 years old doon si Ezekiel at talagang mahal na mahal niya yung asawa niya. 근데 그런 아내가 갑자기 죽게 되니까요, 에스겔에게는 얼마나 큰 충격이 되었겠습니까? At biglaan na namatay ito, hindi ba magiging malaking pagkagulat para sa kanya to? 근데 에스겔은 슬퍼하지도 눈물을 흘리지도 이제 장례식 치르지 말라고 말씀하신 거예요. Pero ang sabi ng Diyos kay Ezekiel, hindi ka tatangis, niiiyak man, iagos man ang iyong mga luha. 에스겔 아내의 죽음은 두 가지 메시지를 주고 있습니다. Dalawang mensahe ang pagkamatay ng asawa ni Ezekiel na ibinibigay. 예루살렘 성과 성전이 파괴되고 그것에 남겨진 모든 자들, 가족과 자녀들도 다 죽게 될 것을 말씀하시는 거예요. Sinasabi dito na sa harap ng kamatayan ng minamahal na asawa, ay andun na pinakikita yung matinding kasasapitan din ng kanilang mga tao sa paligid o mga kamag-anakan. 남겨두고 온 그 사랑하는 가족들을 잃은 슬픔과 아픔에도 포로로 잡혀간 이들은요, 장례도 치르지 못할 것임을 지금 말씀하시는 거예요. Matinding sakit at kalungkutan ang sasapitin nila at sa punto pa na hindi sila magkakaroon ng funeral service para sa mga namatayan. 그게 이제 에스겔에게요. 아니 아내가 죽었는데 장례도 못 치르고 그게 도대체 무슨 메시지입니까 하고 19절에 물었어요. Sa verse 19, andun yung katanungan, anong kahulugan nito? 하나님께서는 에스겔은요. 하나님께서 예루살렘과 성전을 무너뜨리시고 그 모든 거민들을 칼에 죽게 하실 것을 21절에 말씀하세요. Sa verse 21 나man ay sinabi doon yung mangyayari sa kanila, yung mga anak nilang lalaki at babae na iniwanan nila sa hulihan, mabubuwal sa pamamagitan ng tabak. 누가 누구를 슬퍼할 겨를조차 없을 것이라고 설명합니다. Na pinaliliwanag dito, walang katulad yung kalungkutan na dadanasin nila. 그러면서 22절로 24절에 보면요. 예루살렘에 남기고 온 자녀들을 비롯해서 모든 것이 무너졌다는 소식을 들으면 너희는 내가 말씀대로 행하는 주 여호와인 줄을 너희가 알리라 말씀하셨어요. Dito naman sa verses 22 to 24 ay sinabi dito, kapag nangyari ang mga to, malalaman ninyo na ako ang Panginoong Diyos. 결론적으로요. 하나님은 지금 뭔 말씀하시냐. 모든 것을 절대 주권으로 우연이란 털끝만큼도 허용치 아니하시고 주관하심을 말씀하고 계세요. Sa ating konklusyon, ang Diyos ang namamahala at may kapangyarihan sa lahat ng bagay at walang ni katiting na bagay na nagkataon. 하나님께서는 죄로 오염되고 이제 이 반역하는 이 예루살렘을 그대로 놔두실 수가 없어서 계속 말씀해 오셨어요. At sinabi ngang patuloy ng Diyos na hindi na maaring pabayaan pa ang Jerusalem na napakarumi na sa kasalanan na katulad ng isang puno ng kalawang na kaldero. 그러나 회개치 아니하고 성전 안에서까지 각종 우상 숭배를 하며 더럽기가 한량없는 이들을 이제는 멸망시킬 수밖에 없는 상황이 된 거예요. At ang kalagayan nila noon ay labis na yung kanilang paglapastangan ni sumabas sila sa mga Diyos-Diyosa nila doon sa loob mismo ng templo na sila'y napakarumi na sa kasalanan. 그럼에도 불구하고 하나님께서는요, 남겨야 할 백성들, 남을 자들을 먼저 바벨론으로 포로로 옮겨 놓으신 다음에 예루살렘을 심판하신 거예요. Ngunit matapos na inilipat ng Panginoon sa Babylonia yung mga nalabi, ay doon niya hinatulan ang Jerusalem. 그래서 남은 자요, 남을 자요, 남길 자로 부름받은 너희 포로로 온 예루살렘 거민들아 슬퍼하지 말라는 거예요. Kaya yung mga natira, yung mga mananatili at mga mag-iiwan, sa kalungkutan man, andun na dinala sa Babylonia. 그래서 바벨론에 잡혀온 유다 백성들은요, 포로들은 70년이 지난 후에 새롭게 되어서 다시 예루살렘으로 돌아가게 되는 거지요. Kaya nang lumipas na yung 70 taon ng pagkabihag, yung mga taga Babylonia na mga Hudyo ay bumalik muli sa Jerusalem at naging panibago yung buhay nila. 그곳에서 하나님은요, 약속하신 대로 새로운 예루살렘을 재건하게 하세요. At bilang pangako ng Diyos sa kanila, ay nakapagtayo nga sila ng bagong lungsod ng Jerusalem. 성전도 새로 짓게 하십니다. 그게 스룹바벨 성전이에요.
at nakapagtayo muli ng templo na tinatawag na Zerubbabel's Temple. 그 70년 포로 기간 동안에요. 유대인은 선교하지 못했는데 당대 그 지역 전체 세계를 통일했던 이 바벨론 안에서요. 에스겔과 다니엘 등을 통해서 새로운 복음운동, 선교운동이 일어났어요. Sa loob ng 70 years na pagkabihag nila na hindi sila nakapag-mission, ngunit sa loob ng Babylonia sa pamamagitan ni Daniel o nila Ezekiel ay nagawa nila yung kilusan doon ng mabuting balita at yung synagogue movement. 그게 바벨론 전역으로 펼쳐진 회당운동입니다. Ito yung synagogue movement na kumalat sa buong Babylonia. 그래서 북이스라엘에도 망해가지고 이제 아수르 전역에 퍼졌는데 그 아수르도 바벨론 산하로 이제 전부 되어 있기 때문에 북이스라엘 남은 자들도요 이 회당 운동 안에 참여하게 된 거예요. Na kahit na yung mga nasa ilagang Israel, sinak ng mga taga-Assyria dahil kabahagi rin ng Babylonia, makabudukan ng Assyrian, ay dumalo rin naman ito sa synagogue movement. 이렇게 억지로 망해서 포로로 끌려가서 이제는 이 선교운동이 복음운동이 이루어진 거예요. Na sa pilitan man, kung makikita natin na ginawa silang bihag, ngunit sa pamamagitan nila ay nangyari yung kilusan ng pagmimisyon doon. 오늘 우리도요 주신 말씀을 통해서 우리 자신의 영적 상태를 잘 진단해 보시기를 바랍니다. Pero din sa atin ngayon, tignan natin mabuti yung spiritual na kalagayan natin. 솔직한 말로 어려운 말이 아니에요. 아직도 내가 나의 주인 노릇하며 현 상황을 내관점으로 판단하고 내 생각대로 살고 있지는 않은지 점검해 보시기를 바랍니다. Sa madaling salita, ating i-check yung sarili natin kung tayo pa rin ba yung Panginoon ng sarili natin, tayo ba yung sumusunod sa sariling kaisipan o paghatol natin sa mga bagay. 오늘날 망하기로 작정된 대부분의 교회들은 이 말을 절대로 하지 않아요. At karamihan ng mga simbahan ngayon ay hindi na sinasabi yung mga ito. Ngunit ito yung gawa ng Diablo. 왜냐? 교회 지도자나 모든 교인들이 공히 내가 나의 주인 되어 살고 있기 때문입니다. Dahil maging leader na ng simbahan o yung mga membro, lahat sila ay Panginoon ng sarili nila. 지금 한국에도요 여러 교회가 이제 이 중공을 따르고 저 북한을 따르는 이 공산주의를 좋아하는 이런 교회들이 많아졌어요. At kaya maging sa Korea, marami ring mga churches na nagkakagusto sila doon sa komunismo, katulad na lang sa North Korea. 그러면서 WCC를 따르는 이 혼합주의들이 팽배하고 있어요. Kaya't ngayon ay patuloy rin na lumalaganap yung WCC o yung One World Religion. 아담이 하나님이 주신 말씀 버려버리고 마귀의 거짓을 붙들 때 멸망이 왔어요. Ngunit makita natin na sa pagdaya ng Diablo, andun dumating kapahamakan sa tao. 그런 말씀이신 하나님이 그리스도 언약을 우리에게 세워주신 거예요. Sa atin ay ibinigay ang salitaang tipan ni Kristo. 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 분이 그리스도 예수님이십니다. Ang salita na nagkatawang tao taparito sa atin ay si Kristo. 그 그리스도 예수님을 나의 구주로 영접하여 이제는 내가 나의 주인이 아니라 오직 그리스도만 붙들고 사는 삶이 이루어진 거예요. Si Kristo Jesus, may kita natin na sumasa atin siya at kumikilos siya. 이게 예수 믿는 삶입니다. At ginaganap ang salita niya. Ito yung buhay may pananampalataya. 내가 나의 주인 되어 내 속에 내 옳은 대로 사는 것은요, 이 하나님과 반역하는, 하나님께 반역하는 삶이에요. Ito rin pamumuhay sa sariling kaisipan mo o sariling paraan mo. Ito ay paghihimagsik laban sa Diyos. 그럼 예수 그리스도를 구주로 영접하여 모시고 이제 예수님 따라 사는 삶은 기본이 무엇입니까? Ano ba yung pinaka-basic o pangunahin sa pamumuhay natin kasama ang Diyos? 그래요. 그 기본이 바로 오늘 내게 주신 말씀을 교회 강단을 통해서 잘 붙들고 그 안에서 기도 제목, 응답 주기로 약속한 기도 제목을 붙들고 오늘의 기도 그리고 이를 누리면서 내게 맡겨진 주변 사람들, 전도 대상자들을 섬기며 사는 오늘의 삶이 우리의 삶이 기본 삶이 되는 것입니다. Yung pangunahin sa buhay natin ay yung 3 days. Yung salita ng Diyos na binigay sa atin, yung prayer topic natin mula dito, at yung mga tao sa paligid na nais nating ebanghelyuhan.
이 삶을 살면요, 하나님의 말씀 붙들고 살면 아담이 선악과의 언약 붙들고 살았던 상태에서는 모든 만물과 각종 생물들의 이름을 지어주며 축복하는 존재였어요. At si Adan nga, so kung sa salita ng Diyos na ibinigay sa kanya, binigyan siya ng kapangyarihan at kapamahalan sa mga ginawa ng Diyos. 오늘 여러분도 마찬가지입니다. Ganun din sa atin ngayon. 참 오늘 붙들고 살면요, 나머지 모든 것은 하나님이 공급하시고 보호하시고 인도하시고 주관하시는 거예요. Kung pangahawakan natin ang salita ng Diyos, ang Panginoon ang siyang gagabay, poprotekta sa atin, at pagpoprovide ng mga kailangan natin. 이제 명심하세요. 하나님의 형상대로 지어진 우리는 하나님의 말씀 붙들고 사는 존재예요. Tandaan natin tayo mga lilikha sa larawan ng Diyos ay dapat mamuhay na may paghawak sa salita ng Diyos. 그런데 그리스도 피 언약이 희미해지고 주시는 말씀 붙들지 못한 이스라엘 백성들은요, 하나님께 반역하는 족속이 되어버렸어요. At ang mga taga-Israel, may kita natin na hindi nila nagawang panghawakan ang tipan ni Kristo at nahulog sila sa kanilang sarili. 당시의 교회당인 예루살렘과 그 성전은요, 녹슨 가마가 되어버렸어요. Nagrebelde sila laban sa Diyos at inihalin tulad sila doon sa kalawanging kaldero. 그럼 오늘 본문 말씀을 통해서요, 하나님께서 내게 주신 말씀을 제대로 붙들지 않았을 때 어떤 일이 일어나는지를 분명히 밝히고 계시잖아요. Malinaw na sinasabi ng binasa natin kasulatan ngayon na kung hindi natin mainam na pangahawakan ng salita ng Diyos, ito rin yung mangyayari sa atin. 영이시요 말씀이신 하나님께서는 주 예수 그리스도 안에 있는 우리에게 오늘의 말씀을 주세요. Ang Panginoon Jesus ay nagbibigay ng today's words about isa sa atin. 그 말씀 붙든 우리를 통해서 보좌 중심의 역사를 이루 가십니다. At kumikilos siya ngayon na nakasentro doon sa kanyang trono sa atin. 이 말씀이신 하나님을 굳게 붙드시고 임마누엘의 축복을 사실적으로 누리시기를 바랍니다. Matibay nating panghawakan ng salita ng Diyos at maranasan ang pagpapahala ng Emmanuel. 그 방법이 바로 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 사실적으로 굳게 붙들고 누리며 날마다 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. At ipapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na panghawakan natin yung today's word, prayer, evangelism at magtagumpay sa bawat araw. 기도하십시다. Nanalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 반역하는 족속과 녹슨 가마의 비유를 오늘 우리에게 주심을 감사합니다. Salamat po, binigay niyo sa amin ngayon ang talinghaga ng mga mapanghimagsik na tao at ng kaldero na puno ng kalawang. 말세에 내가 믿는 자를 보겠느냐고 말씀하셨던 주님의 말씀이 다시금 생각납니다. At puli naming naisip ang sinabi ng Panginoon na sa mga huling araw makakakita ba siya na may pananampalataya. 말세 중에 말세를 살아가는 저희에게 오늘 주신 말씀을 굳게 붙들고 정말 회개하여 오직 그리스도, 오직 전도로 답을 내고 방향 맞출 수 있도록 축복하옵소서. Kami na namumuhay ngayon sa mga huling panahon, naway pagpalain niyo kami na panghawakan namin yung salita ng Diyos na ibinigay sa amin at magkaroon kami ng direksyon na tanging kay Kristo at tanging pag-ebanghelyo. 샤몬을 붙들고 사는 삶이 기본적인 삶이 되어질 수 있게 하시고 응답의 삶이 되게 하옵소서. At maging basic sa buhay namin na panghawakan namin yung 3 days at magkaroon kami ng mga kasagutan. 우리 그 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. 아멘. Amen.